Naaliw lang ako dito sa intramuscular fat or tinatawag nilang marbling sa beef chunks para hindi masyadong masebo yung bulalo. Opo, bulalo po ang lulutuin ko ngayon. Hindi na ako naglagay ng oil dyan kasi may taba na naman yung karne. Searing ata ang tawag sa proseso na to. Correct me if I'm wrong. Kaya ko siya ginaganyan because I believe na hindi basta-basta magkalasog-lasog yung karne at yung bone marrow nito pag naluto na. Yun bang nandun pa rin yung closeness nila sa isa't isa? Pagkatapos kong mag-sear, naglagay na ako ng tubig. Dahil pakukuluan ko nga ayan, naglagay na ako ng sibuyas tapos tinimplahan ko na ng patis. Para bang kumukulo, may timpla na yung sabaw. Kuluan ko lang siya hanggang sa lumambot. Dahil sa proseso kanina, walang masyadong lumulutang na scam o chismis. Eto optional lang to naglagay ako ng luya. Bukod sa nagpapatanggal ito ng lansa, kailangan ko yan kasi may sipon ako. Obvious naman sa boses ko, di ba, ngongo? What happened, Bella? Char. Beef cube. Asin. Dahil hindi pa ako nakabili ng pamintang buo, pamintang durog muna ang inilagay ko. Pagkuluan mo na siya hanggang sa lumambot. Chill ka lang, chill. Init. Nung lumambot na yung karne, tsaka ko nilagay yung patatas, mais at saging saba. Pagkatapos ng ilang minuto, inilagay ko na ang posibleng maging kaibigan ni Ballerina Cappuccina. Sina Baguio beans, pechay Baguio, at yung isang klase ng pechay na kung tawagin nila ay pavito. Tapos nag-garnish na ako ng onion leeks. One A, sure. Ooh, M. Sharep. First one was probably years in the Dutch.